Okay. Sige, mag-share muna ako ulit. Sawang-sawa na kayo sa mukha namin dito, no? Yan. Share. Resent. Yan. Yan po. Nakita na po ang aking ano. Nakikita na po ang aking screen. Hello po. Yes bro, kita na, Sige, kita na. nakita na. O yan. Yan pala. Medyo inantok ako. Nakatulog yata ako. Yun. Good evening po sa lahat. Good evening. Ako pala si David Espino, former PAL aircraft mechanic po. So yan. Kung makikita nyo, so 20 years ago, nasa aeroplano po ako nagtatrabaho. Wala po ako sa business. Hindi ko po gusto. Although naririnig ko dati ang forex trading at saka yung tinatawag na ano na stock market, marami daw yumaman. Wala akong paraan para ma-access. Hindi ko po alam. So malayo po ang aking ano, ang aking career o ang aking talent sa pagtitrade o sa pagbi-business, no? So yan po, nung nakarating po ako ng Japan, hindi na po ako bumalik ng Pilipinas. Doon po ako nagtrabaho dahil alam ko hindi ako magkakaroon ng financial freedom kapag hindi lumaki yung sweldo ko. Fix po ang sweldo namin sa PAL, although malaki, may pabigas, may pabahay, maraming mga anong tawag dito? Benepisyo, no? Libreng eroplano, madali ang pagbiyahe kahit saan sa buong mundo. Ito ba yung nakikita ninyo? Dito yung trabaho ko dati. So yan yung mga empleyado ko po sila. Ito yung best friend ko, yung nasa likod, no? Dating nag-aartista yan dito sa Pilipinas. Yan. So mga kasama ko, mga Romanian, Ukrainian, Brazilian, merong Thailand, merong Chinese. Alam niyo naman sa entertainment industry, sa resto bar, pagdating sa Japan, talagang yan talaga ang ano negosyo doon, no? So yan po yung negosyo ko doon sa Japan. So nung umuwi po ako ng Pilipinas, shortcut na lang, nakauwi akong Pilipinas. Ang una ko pong ginawa, nag-aral, no? Ito yung mga napasukan ko, dami kong napasukan na kung saan sa mga networking company. So ang lagi ko pong iniisip, yung leverage. Kasi nung natikman ko magnegosyo, naisip ko paano gawin ang business. So kung titignan niyo po dito, ayan, na-awardan ako ng Millionaire Circle sa ang tag dito, MOA Arena. So na-hit ko siya within 8 months. So bago ko na-hit yung ano na yon, nagkaroon ako ng idea sa mga online, no? Nag-aral po ako dito sa ano, nagbayad pa ako ng napakamahal, 367,000. 360,000 pala. Quantum Leap, pwede nyo pong i-google yan kung ano yung Quantum Leap by T. Harv Eker, no? Yan po yung kanilang program. So pag natapos mo yan, kumbaga mababago yung pagkatao mo daw. Hindi ko na natapos kaya naudlot yung pagbabago, no? Kalahati lang. Although nagbayad ako. So ang kasamaan ko rito, mga Pilipino, marami rin palang nag-a-attend ng ganyan, no? Actually, nakaklase ko pa dati si P. Bolim. So, pag titignan po ninyo mga kasamahan ko dito, ano sila lahat, puro mayayaman. Puro may pera. Ako, nangutang pa ako para lang makapunta dyan. Nagsanla pa ako ng kondo para lang makapunta ng ibang bansa, no? Dito sa Malaysia po ito, Malaysia, tsaka Singapore, yung pinuntahan namin. So, ito pala, yung ating, kung bakit ako mag-share dito, kasi share ko sa inyo yung tinatawag na super indicator na ginagamit ko sa aming grupo, no? Actually, ako lang gumagamit nito. Naisip ko lang na i-share ko sa grupo ko kasi nga, sabi ko sayang naman. Kung ako lang nakikinabang, tas 199 binabayad ko, kayang-kaya niyang bumalik, no? Kayang-kayang ibalik sa akin yung 199. Halos na 50 times nang bumalik yung 199 na yan. So, napakalaki po na ibalik niyan. Itong super indicator na to consisting of 30 hand pick indicators with special setting. Kumbaga yung isang setting parang EMA, may iba-ibang settings po yan. May EMA 20, may EMA 9, 5, ganyan, 21, merong EMA 200. Ganito rin po dito, meron siyang iba-ibang EMA o yung ang tawag dito, exponential moving average, no? Yan yung ginagamit na indicator. Pero ito po, sinishare ko po ito sa ating community for free.
Sa Zoom nga lang, no? Kasi hindi siya pwedeng ibigay o hindi ka pwedeng mag-subscribe kahit gusto mo siyang bayaran, kahit gusto mo siyang bilhin, hindi po nila nilalabas to sa grupo namin kasi ayaw nila na magkaroon ng na makopyang indicator kasi special po yung pagkakagawa nila rito. So makikita nyo mamaya kung bakit siya gano'n ka-special, tsaka bakit gano'n siya kaganda. Okay, so ano lang po, konti lang po yung itatakel natin dito para lang matutunan natin paano gamitin yung indicator, no? Hindi na kailangan ng maraming technical know-how, although kailangan mong mag-aral, matuto, mag-enroll, advantage ka. Pero kung baguhan ka lang, konti lang yung aralin mo rito at i-apply mo dito, halos magagawa mo na siya. So, dalawa lang titignan mo dito sa nakasulat dito ngayon, i-identify mo lang kung ano yung trend. Ano ba ang trend? Dalawa yung trend na uptrend tsaka downtrend. So may isa pang trend yung sideways o yung tinatawag na yung anong tawag dito? Consolidating trend, no? So up and down. So napakadali po niyan pang grade 1, pang elementary. Up and down lang po. Hanapin lang ninyo kung ano yung nasa chart nyo. Paakyat ba yung market o pababa? Mamaya papakita ko po. Tapos, ano pa yung dapat natin pag-aralan? Ito, isa pa po ito. No? Yung kanina, wala kayong ginawa, tinignan lang ninyo. Ito naman, trend line. Titignan lang ninyo at iguguhit ninyo doon sa ating MT5. Kasi itong ipapakita ko sa inyong Zoom, ito po ay chart ng trading view. So, hindi nyo siya talaga ma-open dahil tawag dito, nasa Zoom lang po siya. Hindi nyo siya pwedeng ma-access talaga. So kaya yun yung naging paraan, sinyer ko para makita ng lahat, para makinabang po, mas maraming makinabang dun sa $199 per month. So kumbaga sabi ko, hindi na ako lugi dito kasi na-share ko pa sa community. So yan lang po, no, uptrend tsaka yung downtrend na trend line. So yan, ganyan lang po ang pagguhit. Na may papakita ko po kung nandyan kung yung misis ko, ipapasok ko po sa kanya paano gamitin yung papakita niya sa atin kung paano gagamitin at paglalagay ng mga trend line. So yung trend line po dito, ang tawag po dito is downtrend, no? So down ano siya pa down yung trend line. O, napakadali lang po, no? Pababa. So, ang gagawin mo lang, pag didikitin mo lang, itatama mo lang yung line mo na straight line, na trend line dito sa pababang market, sa pababang chart. So, yan po siya. Ganyan ang itsura. Okay, so kung makikita ninyo, ilang points ang tinamaan niya? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito, medyo dablis lang ng konti pero valid na rin po yan. Sa uptrend market naman, ganito. No, ang tatamaan mo sa ilalim, diyan ka maglalagay kasi bakit? Sa uptrend, no? Uptrend market, pag bumaba yung market, makikita mo. So, nag-a-act siya as a support. Ibig sabihin, although paakyat yung market, no? Ano siya? Meron siyang nire-respect na line. Hindi siya lumalagpas diyan. Yan yung normal na ginagawa ng market. So, usually, tumatalbog lang siya dyan. Pag tumama siya dyan, pagdating dun sa upper trend line, babangga na naman siya, bababa siya, babangga na naman siya, pagtalbog niya, babounce siya. Halos ganyan lang ang normal na market. Pero merong kakaibang ginagawa din yung market. Katulad nito, nag-breakout siya dun sa trend line. So ang ginawa niya, nag-breakout sa trend line, lumabas siya, mga 1 to 2 candles, tapos hintayin mo siya, magkakaroon siya ng pullback. Pag pullback niya, tumalbog siya doon sa trend line mo, saka doon mag-sell at mas malaki yung kikitain mo. Kasi kung dito ka nag-sell sa taas, medyo ma-atras pa siya bago ka kumita. So dito ka magpe-place ng position, hihintayin mo siya diyan na lumapit o kaya tumalbog. Mas malapit diyan ka mag-e-entry. Pag natapos yung candle. Pag entry mo diyan at tama yung analysis mo, babagsak siya. So, kailangan dalawang candle na short bago ka mag-entry. Kasi bakit? At least meron kang confirmation na pababa na o nag-breakout na yung structure pababa. From uptrend, nag-downtrend na po siya. Ito naman sa downtrend, pababa yung market, pababa ng pababa, tapos bigla siyang lumabas dun sa trend line, itong lugar na to,
hintay ka rin ng 1 to 2 candles, yung iba 3 candles pa bago mag-entry. Dito sila mag-e-entry. Then nag-create siya ng trend, kumita ka ng kahit papaano 3 candle, 4 candle out ka na. So yan lang hintayin mo. Kahit na 20 to $50 lang kinita mo sa isang araw o sa isang entry mo, napakalaking bagay na po noon sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, $20 mo is 1,000 pesos. Samantalang yung taxi driver, 24 hours na nagtrabaho, 1,500 to 2,000 lang ang kinita niya. Samantalang ikaw naka 50, ilang minuto lang, 15 to 20, 30 minutes lang. So napakaganda po ng forex trading, no? Ito pa. So napakadali po. Madali po ba yung ano natin, yung trend line? Tapos downtrend, yan yung trend line, downtrend or uptrend. So titignan nyo lang una, uptrend or downtrend. Titignan nyo yung pangalawa, yung trend line, iguguhit nyo, no? Straight line lang mula dun sa tuktok, magdidikit-dikitin mo lang yung mga highest point, ito naman sa lowest point, yung lower low, lower high, okay? So yan. Tapos ito naman po yung pangatlo. Sinimplihan ko na lang po itong tatlo lang na indicator ay itong tatlong pinag-uusapan lang po natin. 3 hanggang 4 na dinidiscuss ko ngayon. Ayaw ko po kayong ma-overwhelm. Ito lang po, katulad nito, yung horizontal line naman, kanina trend line, yung diagonal line, no? Ito naman, horizontal line. So wala na kayong ibang iguguhit dahil nagguguhit na po mag-isa yung chart natin, lumalabas na, no? So magkakaroon tayo ng supply zone na dito sa example na to, meron siyang tatlong supply zone. Galing siya dito, bumangga siya sa taas. Pansinin po ninyo, parang kanina sa trend line, pag bumangga siya, tumatalbog. Pag bangga na naman niya supply zone, tumalbog, bumaba na naman. Pababa yung market. Pagbaba niya, ang pinakasagad niya, yung tinatawag ko rito na example po natin, gawin natin sa imagination natin, yung first floor, second floor, third floor, fourth floor. Para masyado pong madaling intindihin, para yun po yung tinatranslate ko. Yung demand zone, yan ang gawin yung pinaka-flooring ng bahay nyo. First floor, second floor, third floor. So yan yung supply zone. Ano pong nangyayari dyan? Sa demand zone, pag bumangga siya, usually, pag hindi siya dumiretso pababa, tatalbog po yan. So hintayin ninyo. Tumalbog, anong binangga niya dun sa supply zone. Tapos pag bangga na naman niya, bumagsak na naman. Tumalbog na naman. Bumagsak na naman. At eventually dito po sa kanyang pangatlo o pang-apat na pagtalbog, binutas po niya yung first floor o yung unang supply zone. Pagbutas niya po dyan, yan po yung tinatawag natin na breakout. Nag-breakout na siya sa unang floor o sa unang supply zone. So, ibig sabihin, lumabas siya dyan, possible na ang susunod niyang target yung supply zone. Ganyan lang po yan, up and down, no? Kaya dalawa lang po pagpipilian natin, halos magkakamali pa tayo minsan, ito po, tinamaan na naman niya yung second floor. Tapos hindi niya nabutas. Medyo mahina ang power. Bumagsak uli siya sa etong supply zone na first floor. Ito yung naging demand zone. Ito yung naging support. So yan yung first floor. Second floor. Umakyat na naman uli siya. Second floor. Nag-breakout na naman siya. Ngayong pagkakataon na to, binutas niya na naman yung supply zone na naging demand zone na. Kasi umakyat na naman siya papunta doon. At yan, dumire-diretso siya, bumalik uli, nag-pullback, dumiretso na naman, lumabas siya, hindi niya nakayanan, nag-pullback uli siya, nagbangga na naman siya dito, bounce siya dito sa supply zone, at tuluyan na siyang lumipad. Okay, so ganyan po yung kagandaang forex trading. Basic na basic lang, huwag natin gawing complicated. So ito pa po, box theory, maraming gumagamit nito, maraming napakasimple. Lahat po ng pinakita ko sa inyo, pinakasimple, pinakamadali na very applicable dito sa ating chart. Hindi natin kailangan ng kung ano-anong mga trend line, kung ano-anong mga parang spaghetti na yung stochastic, yung tinatawag na Bollinger Bands. Napakarami pong indicator, pero po itong tinuturo ko sa inyo pinakasimple, pinaka-applicable at isa sa mga pinaka-powerful pero pinaka-simple. Katulad dito, magto-drawing ka lang ng box pag may consolidation o yung sideways lang na hindi man tumataas bumababa, maliliit lang, pataas pababa. Maggawa ka lang ng box. O kaya maglagay ka ng horizontal line dito hanggang doon. Hanggang doon, extend mo sa dulo. Hanggang din dito, extend mo sa dulo. Pag lumabas doon sa taas,
Bilang ka ng isa, dalawa, tatlong candle, doon ka mag-entry. Pag lumabas dito sa baba, hintayin mo magkaroon ng isa, dalawa, tatlong candle, doon ka mag-entry. Most probable, doon ka nakikita. Anong target mo? Para saan ka magte-take profit? Ano yung next target nung market o nung chart? Ang next target niya yung nasa itaas na supply zone, which is makikita ninyo sa ating chart, automatically lumalabas. Hindi ka na magguguhit kasi yung naked chart o yung chart natin sa MT5, makikita nyo walang mga nakasulat doon. So ikaw ang maglalagay. So dito, pag pinagbasihan mo tong chart natin, kinopya mo siya, ginawa mo siyang parang blueprint mo, makikita mo na saan ka bababa. Saan, kasi real time po itong ginagawa natin. Okay, so ayan no, tignan nyo po yung isa sa mga member namin sa aming group, sa aming GC, kumita ng tigpa 500 kanina. Kahapon may nag-chat sa akin na isang member din namin. $2,500 po ang kinita niya, taga Qatar na OFW. Kinita niya within 1 week. 2,000, more than $2,500. Hindi siya makapaniwala kahit siya. Kaya yung kapatid niya, kasama niya na rito nagte-trade. Pati yata buong pamilya niya, isasama niya na rito mag-trade, no? So, ganun po kaganda. Okay, so, yan. Ngayon, magsishare naman po ako sa, wait lang natin, stop ko muna. Para ma-share naman natin. Wait. Yung mismong chart para makita ninyo kung paano siya. Yan. Nakikita nyo na po yung chart natin. Ito yung BTC kahapon. Ayan, maraming nakasabay po dito. Yung iba na nasusunugan sila sa mga ano nila, sa mga account nila, sa mga chart nila. Kasi minsan nagbe-base sila dun sa signal. Minsan yung signal nila buy. So magba-buy sila dito kasi alam nila pataas yung market, no? Pag buy nila, ayun, dire-diretso nasusunog. No? So, katulad dito, pag inobserve po ninyo, tignan ninyo yung kanyang pattern. Nag-sell siya, bumaba siya. Pero ano lang siya, consolidating. Ibig sabihin, ano lang siya, may consolidation siya dito. Ibig sabihin, ang market, hindi siya wala siyang masyadong movement, maliliit. Pag tinignan nyo po rito yung mga candle o yung volume, maliliit lang. Pag dito, tignan ninyo, maliliit lang, pero nakikita nyo yung pattern. Buy, magbabay siya, akyat ng konti, magsesell siya, bababa ng konti. Kumbaga, sinusundan niya yung pattern. Katulad dito, nag-sell siya, oh. Tignan nyo, nag-sell siya pero dire-diretso bumababa. Ano pa yung indicator? Ano pa yung indication na bumababa siya? Kulay pula po yung mga bar dito sa ilalim, yung mga volume, no? Tapos bumaba siya, yung line o yung trend line o yung tinatawag nilang channel, ano bang tawag diyan? Smooth channel na ano niya na line dito, parang trend line din siya, pero hindi siya katulad nung sinasabi natin kanina na diretso lang, no? Ito sumasabay siya sa candle. So ibig sabihin ng pula, short ang market. Ibig sabihin pababa o bearish na tinatawag. Pero pag umangat siya, makikita natin na nagbabago. Kaya ito real time. Nakikita mo mismo, nagko-color coding na siya kung saan siya pumupunta. Kung pagka green, uptrend, pagka nag-red, downtrend. So tignan niyo po dito. 'Di ba nag-buy siya? Buy siya, umangat. Akala ng mga tao ngayon, lilipad na siya. Oh, hanggang doon nabara siya nung triangle na green. Ang ibig sabihin po ng mga triangle kapag nasa taas, ibig sabihin parang stopper, para madaling maintindihan. Hindi ko na kayo bibigyan ng technical term. So, stopper siya na kapag nakita mo na, stop. Bumaba siya, pababa na naman uli, lumabas na naman yung red triangle, stop. Okay? So, nag-stop na yung pababa, umangat na naman siya ng konti, nag-sell siya. Pag sell niya, pag titignan nyo mula dito, nag-sell na siya. Inulit lang po niya rito, nag-sell uli siya. So, ang market paakyat baba lang, no? Pero pag tinignan niyo dito, real time, nag-sell siya, pag sell niya, dumiretso siya, dahan-dahan, 5 minutes po yan, no?
Ibig sabihin, within the next 5 minutes, naglabas siya ng malaking candle. Sell. Hindi siya naputol. So kung sumabay ka dito kahit sa kalahati na, alam mo sell pa rin niya kasi bakit? Red yung candle, nag-umpisa nang magkaroon ng volume, binagsak niya lahat, dire-diretso, grabe, dire-diretso. Nagkukwentuhan kami ng misis ko, nakikita namin, nagulat na lang ako sa kanya, sabi niya, ay grabe, grabe, ayan o, tignan niyo po ang haba ng wick, no? Ang haba ng ano niya ng tinatawag na buntot, no? So pag nakita po ninyo 'yan, ibig sabihin katulad dito nagkakaroon ng imbalance, no? So tignan po ninyo. Nasundan nila 'to dahil nakita nila na nag-sell, maraming nakasabay sa mga nakatutok sa chart, nakakita nito. Kumita po sila, maraming kumita kahapon, no? Dati ako hindi ko alam kung anong mangyayari sa ganyan, no? Dahil wala naman akong pinagbabasihan, hindi po ako gumagamit dati ng mga indicator. Kaya kung titignan nyo, nasa ilalim pa rin siya, ano pa rin siya, bearish ang kanyang chart. So pababa, pababa, unti-unti umaangat, buy, hanggang dumating yung oras na nag-consolidate na naman siya. So meron na naman binabalak na malamang hindi natin alam kung yung mga whales o yung mga market makers. Pero tignan niyo po tama naman ang kanyang bato. Oh, sell. Bumaba siya, 'di ba? Etong umangat ng konti, binara niya, bumalik uli pagbaba. Pagbaba niya, nagkaroon ng triangle. Anong sumunod? Meron pong buy. At ang kagandahan sa ating ito po bagong ano po ito chart, no? Tignan po ninyo anong nahalata nyo. Meron siyang mga bagong indicator na lumalabas. Katulad nung mga green, katulad po itong green na vertical. Hintayin po ninyo nagkaroon ng buy, ibig sabihin nagkakaroon ng etong mga vertical na green, ibig sabihin nagkakaroon ng angat, pag-angat niya, nagiging long o yung buy position mo dapat dito. Tignan nyo, naglabas siya ng buy, umangat. No? So, may mga lumalabas siyang iba. Hindi siya 100% pero meron siyang guide na eto, lumabas to, dito pa lang kung nag-entry ka dito, buy siya, nag-buy pa siya, umangat na naman. Oh. Tapos huminto na naman doon. Pero umangat pa rin. Dire-diretso. Kaya kung titignan po natin, eto lang, masundan mo lang din to na timingan mo, paakyat. Eto rin, no, nag-buy din siya, paangat. Pagdating doon, stop ka na kasi may lumabas ng triangle. So kung titignan naman natin sa gold ngayon, tignan natin. Tignan natin yung gold. Ito, naglabas siya ng red, oh. Red na vertical line o zone. Tignan nyo, kung dito kayo nag-entry, sell, dire-diretso nag-sell. Kaya doble na naman, oh. Nag-confirm siya ng isang sell, nagkaroon siya ng triangle, sinabi niya sell, lumabas yung supply. Sa supply, anong ginagawa? Tumatalbog halos karamihan. Kung hindi siya nag-breakout, ibig sabihin, diretso siya pababa. Although nasa tuktok siya, nagkaroon siya ng sell, tignan po ninyong mabuti to. Grabe, di ba? Hindi ka na mahihirapan. Kahit grade 1, sabihin mo sa grade 1, pag nakita mong sell, mag-sell ka. O sell siya dito. Ayan, o. Hinintay mo lang yung dalawang candle. Pero dahil alam na natin itong POI o itong supply, may POI, ang ibig sabihin, point of interest, lumabas itong red. No? Lumabas yung triangle, dalawa. Lumabas yung sell, pangatlo. Lumabas yung POI, pang-apat. Ang sabi niya, sell. Pag sell niya, isa, dalawa, dalawang candle. Actually, kahit dito ka na sa dulo ng unang candle, bababa na yan. Pagbaba, dire-diretso, umangat lang, nag-pullback ng konti, umurong na naman, bumaba. Actually, ginuhitan ko to dun sa isang chart po natin na live. Naglagay po ako dito ng mga, ayun, no, meron siyang, merong dalawang FBG ditong lumabas. Isa dito sa baba, dito, kasi may imbalance dito, at dito rin sa nito, part na to. Ang ibig mong sabihin ng mga FBG o yung lumalabas na red or green, pag bullish, ibig sabihin, mas malamang aakyat siya. Pag malaki yung red, mas malamang bababa siya. Kaya lang, pag binalikan niya yung kaagad, nabubura na. Ibig sabihin, nakuha niya na yung imbalance, na fulfilled niya na o napuno niya na yung kakulangan dito sa mga candle na nandito. So, mahaba pong kwento yan, mahabang topic. So, yung FBG, saka yung mga tawag dito, yung mga imbalances, mahaba-haba po yan, no?
pero kung titignan natin, pag pinag-aralan natin, malaki pong bagay na matutulong sa atin yan. Pero dito, nakita na natin, nagkaroon ng imbalance, nagkaroon siya ng buy, umangat. Pagdating sa pag-aangat, lumabas yung POI, alam natin may supply, binangga niya, di ba? Ang sabi natin, binabangga usually, di ba? Binangga, unang attempt, binangga, hindi tumagos sa taas. Hinintay natin yung unang candle na matapos. Pangalawang candle, kung medyo safety ka pa, o sige, dito ka lang sa kalahati, nag-entry ka, o pangalawa, nag-entry ka. Although tumaas ng konti, bumaba na naman, tumawid siya sa red, hanggang ngayon, namamayagpag ka, kumikita ka kasi lumabas naman yung US Brink. Kaya kung titignan nyo itong indicator na to, ang daming lumalabas na magbibigay sa inyo. Kumbaga parang lumalabas yung mga taong yan, sinasabi niya, "Op, stop na raw dito." Tapos sabi na naman ng isang tao na nakabantay dito, "Op, sell na tayo." Sabi na naman ng isang tao na nagtanong ka, "Op, supply na tayo." "Op, pababa na tayo." Bumaba siya. Pagbaba niya, umangat lang ng konti kasi yan naman ang normal ng market. Hindi naman yan dire-diretsong bumababa. Nagkakaroon talaga yan ng up and down, mga mini up and down. So, kung titignan nyo, nag-break na yung pagbaba niya, na-break niya na yung green line, tumawid siya sa red. Anong pag-ibig sabihin? Pag tumawid na siya sa red, hintayin mo pa uli yung isa, sell pa rin naman siya. Walang naglabas dito ng buy. Ibig sabihin, bababa pa rin siya. So magtiwala ka lang. Ayan, nagangat siya ng buy kasi nandiyan yung ano, yung tawag dito, yung US Brink. Nag-buy siya, binanggalan niya. Ito kasi nagsusupport din to eh. Additional confluence to na pwedeng magsabi na itong red line na to ay another confluence na pag hindi niya yan nabasag, ibig sabihin sa ilalim pa rin siya, babalik pa rin siya sa baba. So katulad niyan, hindi niya na-break, ibig sabihin, malakas ang mga power ng mga seller. So itutulak na naman nila pababa. Saan siyang next target? Dito. No? Kung titignan niyo po dito sa chart na sinishare ko sa isang laptop ko, makikita niyo, nagguguhit-guhit pa ako diyan, naglalagay pa ako ng, dali. Ayan, ayaw niyang yan, naglalagay pa ako ng mga notes. Naglalagay ako possible na aakyat. Yan, na break nga niya, nakuha niya lahat ng mga ano, yung binilugan ko, nakuha niya, tinamaan niya, nag-break out dun sa trend line. Meron akong ginuhitan na trend line. Wait, dito, naglagay ako kanina ng trend line dito eh. Saan ba yun? Para makita natin. Ay, ito. Coach Naglagay po David, ako dito ng Coach trend. David, Yes. 2 minutes na lang mag-o-open na yung New York. Oh, ayan at sila mag-open. Ayan. Tignan nyo po ito. Tignan natin dito. 2 minutes na lang, no? So, kung titignan po ninyo dito, naggawa ko ng trend line. Pero yung trend line na yan, di ba lumabas yung isang candle? Tama? Lumabas po yung isang candle. Alam na natin, sa trend line na lang, very powerful. Anong ibig sabihin? Pag lumabas, nag-breakout, isa, dalawang candle. Kahit pangatlong candle, doon ka mag-entry. Pag entry mo, di ba dumiretso kumita ka? At nag-pullback lang siya ng konti, nagdire-diretso pa uli pataas. Kasi bakit? Puro buy naman siya dito. Walang mga kinontra niya lahat ng nag-sell. Yung nag-sell, although nag-sell, binara niya rito, buy. Nag-sell ulit, binara niya rito, buy uli. Umangat siya doon sa guhit. Pag-angat niya doon sa trend line, naging green siya, dire-diretso. Tignan niyo po ito, lumabas siya rito. Tama, di ba? Napaka-powerful ng trend line na yan. Pag pinagdikit lang ninyo yung mga dulo, diretso na. Okay, so dito pagdating dito, kita na naman kayo. So ngayon, malapit nang mag 9:30, 1 minute na lang. Dito live makikita natin kung ano mangyayari kay Gold, kung ano yung gagawin niya. So lakihan ko para lahat ng gustong sumabay, sumabay po kayo para makita ninyo yung ginagawa ng market natin, no? So yan, nasa ano siya, green. Nandito siya sa loob ng US Brink. Hintayin po natin, lalabas yan dyan. Magkikreate siya. Nakabay po siya dito, di ba? Yan, So New York hanggat na. hindi siya, Lumabas na. o yan, 9:30 na. Ayan na yung ano, lumabas na yung ano niya. Tignan nyo, automatic lumalabas. Saan kayo nakakita ng ganitong indicator? Imagine nyo, libre po ito ha. Sinishare namin, bonus lang to sa mga nag-enroll. Sa mga naka-enroll at saka sa mga nag-renew. Ito lang po sa unang, ito lang, itong oras lang na to, pwede na kayong kumita. No? Paano pa kaya sa dami ng buy and sell, Lumabas na sa kahit na box. pa $5 lang. Oh, di ba? Oh, lumabas na. Lumalabas siya, umaakyat. Ang sabi niya rito, buy. Tignan natin kung i-break niya tong ano na to, itong tawag dito.
Itong line, itong mga line na to, pag binrake niya yan, doon tayo mag-e-entry. Kasi sa sa strategy ni Abdallah, minuto lang ay segundo lang to para makuha mo yung trade mo, yung income mo. Yan, umaangat siya. Pangalawang ano niya na yan, pangalawang talbog niya na, no? Tawag dito, pangalawang pullback niya sa sarili niyang candle, sa one candle. Ayan, umaangat. Nakita nyo, tatawirin niya yung yung trend line natin. Yan, nagbay na ako. Nag-buy ka na. O yan, O, nag-buy na raw yun. siya. 'Di ba? Nag-buy na siya. Lagyan natin to ng trend line. O, take profit Umangat, na. lumabas, isa, dalawa, nag-pullback, dumiretso. Anong next target niya? Itong shaded area na to, yan ang target niya. Tsaka yung dulo nito, yan, nakuha niya na. Nakuha niya na yung dulo. Itong next target. This one, this one. Ayan ay, ano ba yun? Lumiit. Yan. Ayun, yung New York session. Yan. O, na-target niya na. So, nagbabalik-balik, pababa pa akit. O, dito pwede ka nang mag-TP kasi nakuha niya na yung maximum. So pagbaba niya, pwede ka na namang mag-scalping. Pag bumaba yun dito at aakyat na naman, entry ka na naman dito, take profit ka na naman. So ganyan ang ginagawa natin minsan kapag marunong ka na. Pero kung di ka marunong, huwag mo munang gagawin. So scalping lang muna, mapag-aaralan mo yan along the way. So yan. So nakaka 2 minutes na tayo, umaakyat siya. Ang tanong, aakyat ba siya talaga? Yan, makikita po natin dyan. So yan, abangan muna natin. Hintayin natin kung ano yung kanyang ginagawa. Yan, pag titignan po natin sa 1 minute, bumababa siya ngayon pa konti-konti, no? Lumaki na yung yung sakop ng buong candle na to. So ano yan opening session kasi yan ng New York, 9:30. So yan, pansamantala bumababa siya. Tignan po natin. Ang next kasing target niya itong shaded area na to or ito. Kung aakyat siya or kung hindi siya magdidire-diretso sa pag-akyat, possible na dito siya pupunta, babalik siya dito. Pero malalaman natin yan, ang tanong lagi, saan ako pupunta? O kung kumita ka na, ano ka na, boundary ka muna, hintay ka muna. Kasi volatile ang market, mahirap pong mag-entry ng hindi mo alam. Katulad diyan, bumababa siya, di ba? Nag-pullback siya, pero binutas niya na yung tawag dito, trend line na to, itong red. Hintay natin ngayon kung ano yung magiging final decision niya. Kaya mas maganda, hintayin po natin kung anong ibibigay na direction ni market. Hindi tayo mangunguna sa kanya. Wala pang bagong sell dito at yung buy naman, nandito pa rin siya. Ibig sabihin, hintayin natin kung magdidiretso siya or maglalabas siya ng bagong sell dito. Ayan, bumababa. Bumababa siya. Hintayin natin. Baka 50 itong minutes, next target 50 niya. seconds pa, 50 seconds. May 50 seconds pa. 49. Ayan, hintayin natin. Tignan natin kung mabe-break niya itong sarili niyang candle na 5 minutes. Pero mukhang Tignan natin. aangat kasi buy pa rin eh. Nakabay pa rin siya. Pero sabi ko nga, huwag tayo mag-rely muna dito, hintayin natin. Ngayon, kung nasanay ka na, alam mong aangat siya at mataas yung paniniwala mo, nasa sayo na po kung paano kayo mag-e-entry. Yan. Yan, Kaya umaangat-angat ng remind konti. natin sila, Coach David, na kung saan yung time frame titingnan din nila, no? Huwag silang papasok basta-basta. Tulad niyan, may Yes, 10 so minutes, 5 10 minutes. seconds pa. So tapusin nila 'yan bago sila yung next candle. Hintayin niyo yung next candle para ayan, umaangat. Yan, umangat. Umaangat, di ba? Ayan yung next candle, binrake niya. Di ba, naging green. Di ba, ngayon, umentry ka na ngayon dito sa unang candle, natapos siya, nag-umpisa siyang mag-green, nag-entry ka dito, kumikita ka na dyan ngayon. Okay, positive Yun. na yung entry. Ang next target niya, itong dotted line o itong dash. Yan, hintayin natin. Bubutasin na naman niya. Binutas niya, lumabas yung FBG. Hindi natutuloy. So, ibig sabihin, nagwa-warning siya na possible na umakyat siya talaga. Yan, umaakyat. Ito po yung Yun. sinasabi na FBG. Yan. Pag lumalabas yan, hintayin muna nating matapos. Pag lumabas yan, possible na aakyat siya or babalikan niya. Kasi imbalance yan eh.
Yan. Hintay-hintayin natin. Umaangat, umaangat, bumababa. So, yan. So, dyan pa lang, kumita na kayo kung dito kayo nag-entry. Oh, kumita Kasi na ako. Naka natapos. $10 na ako. O, yun, may $10 na. Ako, wala akong kinita. Hindi ako nag-entry. Yan. Ito ang kagandahan ng indicator natin. Hindi kayo magre-rely sa iisang, kunwari 9:30 lang. Hindi, kasi lumalabas lahat ng ano, sa lahat ng time frame. Tignan nyo po dito, nag-sell ilan? Isa, dalawa, no? Yung isa lang na sell, dire-diretso pababa, oh. Tapos kung naglagay ka ng trend line diyan, alam na alam mo kung saan siya pupunta. Oh, ayan, no? 'Di ba? Ay, bugtong. Dito naman, titignan natin dito kung lalabas siya. Pag lumabas siya diyan, ibig sabihin, bababa siya. Pag lumabas yan dito, pababa. Yan. Oh, nag-create ngayon siya ng doji. Malapit na. 2 minutes pa, mahaba-haba pa. Marami pa siyang magagawa. So, bumababa siya, bumababa. Oh, pero lumagpas na po siya dun sa ano na yon, yung trend line na yung line niya na kulay green. Oh, binalikan niya. Tignan nyo, real time po yan. Nakikita natin, live na live. Nakikita natin yung market. So, alam natin, hindi na tayo kailangang maghintay. Yung signal nasa harapan natin, lumalabas na kusa. Binibigay niya na sa harapan mo. Kaya, paano ka pa matatalo? Maring matatalo ka sa 10, mga isa o dalawa, tatlo. Pero dito, kung marunong ka lang magbasa ng green, ng color coding, green at red, lalo na dyan sa chart mo, alam mo. Marunong kang magbasa lang ng dalawa, buy and sell, tsaka yung triangle na red and green. O, yan lang. Nandyan na lahat. Tapos sa baba, meron tayong tinatawag na bar. Tumawid siya eh. Ayan, no? Tumawid na siya. Ayan, no? Tama, tumawid siya. Ayun yung isang bar paakyat. Pag yung sumunod na candle, nagkaroon ng volume, umakyat siya. Katulad niya, umakyat dito. O ibig sabihin, paangat pa rin siya. So yan, ha? Grabe. Umaangat, umaangat. Meron pang 1 minute 25. Hintayin muna po natin. Pag yan lumagpas na dyan, so tuloy-tuloy na yan. Kasi pang ilang balik niyan yan. Tsaka ang next target kasi niya dito, itong supply. Tsaka ito, itong shaded area na to, ano rin to, liquidity area. So may pera ditong naghihintay. Ayun, binutas niya. Lumabas, dumiretso, ayun. 'Di ba lumabas yung FBG? Ang tawag po sa FBG ay yung fair value gap. So may gap diyan. Ipupulfill niya yan, maaring mamaya kasi babalikan na naman niya yan, yung area na yan. Kailangan mabalikan niya yan. Kasi merong ano diyan, merong imbalance. Yan, no? Ayan, nasundot niya na yung dulo nito. Yung shaded area na ito. Yan, Hintayin balik, natin pa. Meron balik, balik pang na. 20 seconds. Itong area na to yan. Saka to. Yung may shaded area na brown. Ang next target kasi na possible dito. Kaya lang, minsan hindi niya kinukuha. Dito muna yung pumupunta, Yan, ayan na. akit dyan. Another candle na. Another candle. Tignan natin. Lumilipad. Wala kayong katalo-talo. Nanood lang kayo, nag-entry kayo. Kung dito kayo nag-entry, kanina, patok. Di ba? Kasi ito yung ano eh, ito yung 5 minutes kanina eh. Lumabas siya oh, lumabas siya dito. Nag-pull back ng konti, diretso. Yan. Maraming kumita diyan. Kasi unang-una, lumagpas na siya, no? Although nagtataas baba siya,
Ayan, nakuha niya na yung New York saka yung US Brink. Pag lumabas yan, itong area na to, nakuha niya na. So, possible, pwede siyang bumalik dito sa FBG na to, itong green na mahaba na bar. Gawin natin, burahin, yan. Yan, bumababa ng konti. So, hindi natin alam. Sabi nga, let the market come to you. Yan po ang lagi niyong tatandaan. Huwag kayong mangunguna sa market. Ang kagandahan dito sa atin, paano mong malalaman na nagpapakita si market sa iyo? Ayan na, lumalabas na sa ating chart. So, ganyan kaganda, ganyan ka-powerful yung indicator na ginagamit natin. Kahit elementary, kaya pong mag-trade. No? Tignan nyo rito, sinabi niya buy. Kung nag-buy ka dito, tapos bumaba dito, sabi niya rito stop. Stopper yan eh. O, pagkatapos niya, nagdire-diretso na. Kung dito ka nag-entry, nag-pullback eh. Dumiretso, nag-pullback, dire-diretso na siya. Diyan pa lang, malaki na yung kinita nyo. Kung malaki lot size nyo dyan, kahit $200, $500, pwede na kayong kumita. Kasi yung iba nga, segundo lang eh. 15 seconds lang. 20 seconds, 30 seconds, kumita na kagad ng 500. 2 minutes and 44. Wait natin. Let the market give you the sign. Okay? Yan, bumababa. Possible, baka babalikan niya ulit ito. Ito kasi imbalance to. Maaring babalik siya tapos biglang lilipad pa ganun. So, yan. Ano, exciting po ba? Exciting ba ang ating live trading? May natutunan po ba? May natututunan ba? May natututunan? Tignan nga natin yung mga tao kung Type naman learning kung meron tayong natutunan. At sino yung mga nakasabay? sino yung nakasabay, sino yung kumita. Ayan, lagay nyo dyan Oh, yung kinita nyo kung kayo wala. po ay nakasabay. Kumita po ba kayo? Ang tanong kong isa pa, sa nakita po ninyo, powerful po ba to? Mapapakinabangan niyo po ba to? Makakatulong ba sa atin ito? Matutulungan ba kayo nitong indicator na to? Kasi kung hindi kayo matutulungan ng indicator na to, ewan ko kung paano ko pa kayo matutulungan. Pinakasimplified din ginawa kong mga Yun, powerful umangat na na, umangat na. indicator. Ay, umangat na. Nakashare pa ba ako? Hmm. Nakashare pa. Kala ko nawala ako. Yan. Ay, Pero mukhang magtutuloy-tuloy. Malakas yung ng bayan. malakas ang mga buyer. Yun. Tumataas pa, pakonti-konti. Hanggat hindi pa natin nakikita yung final, kaya magpi-15 minutes na siyang nagbibigay ng pera sa atin, no? 9:30 lang, dito lang sa oras na to. Ayan, no? Nakikita natin, buy, dire-diretso pa rin siya. So, wala siyang humpay, no? Oh, pwede na ka nang mag-out dyan, pwede ka na mag-TP, malaki-laki na kinita mo. So, sa lahat ng nandito, yan. Yan, Sige nga, heavy na. pag-thumbs up nga po kayo kung malaking tulong ba to sa inyo. Exciting ba to sa mga lalo na kung nakapag-aral ka na, ano ka na, no, nakapag-enroll ka na at meron ka ng idea paano ginagawa ito, mas madali na to para sa iyo. Kasi bakit? Nasa harapan mo na ang kayamanan. Nasa harapan mo na ang pera. Yan, sumilip. Pupulutin mo na lang. Sumilip na siya uli. Yan na, sumilip na uli. Yun. Bubutasin niya na to. Oh. Possible na butasin niya na yan. Pag nabutas niya yung shaded area, 3, aakyat na naman yan sa 2, taas. 1. Yan. Yan. Another candle. Ay, tumataas siya. Ayan, oh. O yan, binutas na naman niya. So, ilan na yung binubutas niya? Isa, dalawa. Ito, yung dito kanina. O, yan. Ang susunod na target dito. Yun. Umaakyat siya. Ayun. O, next target. Ayos. O, yan. Dami nang kumikita. Susunod, mas maagat tayo, alas 7 para hindi ako abutan ng alas 9:30. Para makapag-trade naman ako. Yan, grabe oh. Oh, bumabalik-balik. Yun. Bumalik.
Okay, coach, tama na muna sa ngayon. Papasok ako. Yan. Okay na yan. Oh, At dali, papasok muna. Ay, bukas stop ulit. share ko muna. Hindi, Oh, stop share ko muna. Sa lahat mo nang nandito, baka pwedeng mag-type kayo ng, oh, may 1,094 profit. Sino to? Grabe naman yung 1,094 profits na yan. Ang ayos lupit ah. mo naman. Oh, si Michelle daw. Baka ito yung asawa ko. Ikaw ba yung asawa ko? Kasi walang apelido eh. Anyway, ano naman po diyan, paki-drop naman po ng isang emoji na dollar sign para malaman natin kung talagang kung excited ba kayo at ituturo ko pa sa inyo yung may ibang mga sikreto, mga may dadagdag pa. Yon. Thank you Sir Barts, ano ba yan? Barts Beans. Yan, sige, paulanin niyo ng pera dito para ma-attract natin mga kapirahan. Sige, within 1 minute, dadalawa lang palang interested dito. Okay? Oh, emoji ng diyan ng dollar sign o ng pera ng kahit na ano. Okay? Si Ma'am Ma'am Sherilyn, Ma'am Barts, Ma'am Tessie. Yan. Si Coach Tessie ata to. Daming pera, no? So thank you very much po sa lahat ng nag-attend. Hopefully, magpa-picture muna, picture. Mag-open po kayo ng camera para may picture man lang tayo. Okay, sige, Picture, sige. Picture, picture. picture. Para naman tayo merong Dali, tanggalin ko yung Salamat po sa lahat, yung mga excited na gustong makita to, tuloy-tuloy lang po Open, tayo. open Sa camera. lahat ng mga One, kumikita. two, three. Open yung camera. 1, 2, 3. Yan, open your camera. O tapos magkaroon tayo ng, kaya pa ba coach, ng kahit na 2 minutes na na question and answer, kahit isa, dalawa lang. Sige, Pwede sige. po Kung kayo may magtanong. question, kung may question. Yan, question. Sige, pwede po kayong mag-open ng, nyo, ng mic. Tamba yun. Open your mic. Dali. Ayan, okay, sige. Pwede po kayo magtanong. Go! Thank you. Sige, tanong lang po kayo sa gusto magtanong. Hello coach, good evening po. Yan. Yan, si Sir Remark. Sige, tanong ka, sir. Ito naman po yung ano po, ito na po ang araw na nagsimula yung Hero 30. Hero 30. Hindi po ito Hero Ah, 30. Hindi Iba to po Hero yung Hero 30 sa 30. Raymart. Sa next week pa yun. Ano, live Next stream week next pa, week lang po na to next po. eh. week. Iba yung Hero 30. Sabi ko sa Sige inyo, po, sige. magme-message ako sa inyo eh. Ano pa yan, aayusin pa yan. Next week pa yon. Next Sige week po pa po sir. ang Hero 30. Oh. Salamat po. Okay. O sige, sino pa po yung Hiwalay po ito, hindi po ito ng Hero 30. Live chart po ito ng live signal. Tsaka yung mga super indicator natin. So kung nag-enroll kayo, isa po ito sa mga bonuses na makukuha nyo. Yan, si Miss, Ma'am, ano yan? PG. Sir, Sir pala. O, sir. Sir, anong pwede? Sir, anong chart yung gamit niyo, sir? Bago lang kasi ako eh. Nagte-trade ka na ba dati, sir? Dati sir sa crypto noon. Crypto. Ang chart na ginagamit ko is TradingView. Tapos ito, nilalive ko sa Zoom. Doon ka manunood para makita mo. Kokopyahin mo siya. O, saan po Okay, sir. mag-enroll? Sir, yung si Sir Russell. Kanino ka ba nag-inquire? Sino nagbigay sa iyo ng link dito? Doon ka po magtanong para sa kanya ka mag-enroll, no? Kasi kung sa akin ka mag-enroll, okay lang din. Wala namang kaso. Yan. O ikaw, Sir Ray, kumita ka ba ngayon? Sir Eh, Ray, Russell, ito si Sir mag-message ka Ray. sa akin, sir. Ayan, si Sir Ray. Kumita ka ba ng ngayon? Nakachamba ka ba ngayon? Ito, araw-araw, consistent. 100 to 200 to $300 daily yan, ha? Ako Siya po yung nag-withdraw. naka $42 ako ngayon. O, pwede na. Pang merienda. O, ito, $83 ngayon, si Sir Ray. O, konting sige, bigyan kita ng mga 3 seconds. Salita. Para naman, namimiss ko boses mo eh. Ayan. Yan. Si Sir Ray, nag-withdraw na yan ng mahigit $2,000 last week. Yan. Oo. Ayan, Effective ba? nakakurot ng $83. Kanino yan, sir? Ilang minuto mong ginawa yan?
Dali. Wait Ito, lang, wait lang. yung bumaba kanina, may naiwan ako. Nung bumalik, Oh. doon na. Doon ka na mayagpag. Ah, Yun. So, actually, may sandaan sana. Kinlose ko na. ayun. Sir, Total na effective na. ba yung ating effective ba yung ating chart, yung ating live signal? Super. Yan. Taga saan ka ba, sir? Saan ka ngayon? Damam. Damam. Dito, O, yan, Saudi taga Arabia. Damam si Ah. sir. Tapos kumita siya araw-araw, consistent na po sa kanya. Magkano yung consistent mo? 100 minimum. Kahapon naka 120 ako. Ngayon naka Yan. 83. Nung nakarang araw, kulang-kulang 200 ata yan. So far, bawi ka na ba, sir? Bawi ka ba, Ano, sir? ano? So far, nakabawi ka ba dito? Meron pang deposit pero tawag nito. Di ba nakapag-withdraw ka na ng may git $2,500? Naka-withdraw ako Yes. ng hindi, $2,000 pa lang. $2,000, okay. So magwi-withdraw ka na naman yan, baka bukas magwi-withdraw ka na naman yan. Nakaipon ka na naman eh. O, di ba? So, yan po yung mga katunayan na merong tunay na na kumikita, no? Ginagamit lang po itong chart natin. Nako, lumipad ang gold, ayun, no? Oo nga Nakuha eh. niya yung nakuha niya yung supply. Grabe Nakadala. yun, lumabas na naman yung FBG. Nakita Naka niyo, sir? 200 na sana Ayan, kung no? hindi close. Oo. Okay na. Tignan niyo Okay po. na, sir. Oh, thank you, sir. Okay. Salamat sa time mo. Maraming Good salamat night, good po. night sa inyong lahat. Salamat. Kita Salamat, kits Pag ulit Coach sa Jiro. kumita, susunod. magpainom kayo ng kape. So yung gusto maka-access, so message nyo lang ako para maka-enroll kayo. Okay? Yung mga nasa chat, yung mga nag-page, nag-message sa akin. So yan, kung gusto nyo maka-access dito 24 hours, message lang kayo at makapag-enroll po tayo. Okay? Sa mga hindi pa naka-renew, mag-renew na po kayo dahil kung hindi, yung mga nasa GC, temporary, i-remove ko muna kayo yung mga hindi naka-renew. Okay? Para makapag... May nagtatanong ano po dito, kayo. sir. Yung demo po ba yan, sir, o live? Live po ito, live. Live account Live yan. yung chart na nakikita nyo, pati yung mga account na ginamit nila, si Sir Ray, live po yun na kumita. Okay? Yun. O, Yan, sige, back okay. to you, Coach Jim Bro. Thank you very much. And Coach David, thank you. At sa ulitin uli, agahan na natin at ito lang yung gagawin natin. So, una pa lang naman to di ba? So, meron naman tayong schedule na sa meron na tayong schedule sa ating pagte-training. Kaya kung gusto nyo magtuloy-tuloy, mag-enroll po kayo, mag-message po kayo sa akin. Sa mga hindi pa naka-renew, mag-renew kayo para tuloy-tuloy po 24 hours makaka-access kayo rito. Plus yung bukod pa yung mga cheat codes po natin doon sa natin, sa provider natin. Okay? So marami Yun. po dito na pwede tayong pagpilian. Thank you very much and God bless. Coach David, thank you Thank you. Okay. Salamat.